Hi guys! Welcome to Marites Vlogs. It's me, Marites Yet. For today's video, for today's vlog ay wala lang naman, magkakwento na lang naman tayo mga Marites. So, ipapagkwento na natin aking pregnancy journey mga Marites. So, 17 weeks pregnant na si Marites Yet. Second trimester na ng aking pagbuntis. So, 4 months na yun, yung 17 weeks pregnant. 4 months na akong preggy. So, ayun, ang ingin aking doggy. Second trimester na aking pagbubuntis at ito na si baby. Miracle, papakita ko sa inyo yung aking tummy. Pili pa naman siya sobrang laki, pero lumaki na siya ng konti. So, ayan si baby Miracle. Ayan. Ayan na si baby. Ang diretso na yung katawan ko. Ayan na si baby Miracle. So, halata na rin siya kahit pa paano. Pag 5 months na yan, mas mahalata na yan. Kasi sa una kong anak kay Justin, 5 months bago nahalata talaga yung siya ko. Tsaka payat ako noon. Sobrang payat. Kaya mas halata siya. Ngayon kasi mataba ako. So, siyempre, parang akalain mo lang bilbil. Pero nung lumalabas ako, may nakakapansin na buntis ako. Yung mga nakakilala sa akin dito. So, ayun na nga. Ang natin pag-usapan yung aking paglilihi, yung aking first trimester, ang aking pagbubuntis. So, paglilihi ko ng first trimester, pagkakwentuhan natin. Kasi yung nakaraan video ko, magulo, di ba? Kasi talaga sobrang sama ng pakiramdam ko noon. Pinipilit ko lang yun mag-video. Kaya kahit ngayon naguguluhan pa rin ako para daw makapagsalita. So tagal ko na kasi hindi nag-vlog mga Marites. So naano na ako ngayon. Medyo naiilang ako sa mga sabihin ko, hindi ko na alam. Para ako nag-uumpisa ulit mag-vlog. So balik tayo sa first trimester na aking paglihi. So nag-start ako maglihi no December. Nung nalaman ko buntis ako, December, January, February. So 3 buwan akong sobrang sela ng paglihi ko mga Marites. Yung first trimester, sobra talaga. Talagang akala mo yung meron kang sakit. Sa isang araw, nakakaanin na suka ata ako. 5. Basta, kumain ako, susuka na ako niyan. Uminom ko ng tubig, susuka na ako niyan. Kapag may maamoy ako na hindi ko gusto, susuka ko na agad yan. Grabe talaga yung acid ko umaakyat. Kasi may acid na ako Pero pag nabuntis ako, pag umakyat na yan, talagang diretso suka na talaga. Sobrang hirap talaga mga Marites. Kung may pagbilo ko sino yung tumaglihi talaga na sobrang hirap. Pati pag-inom ng tubig, hirap na hirap ako. Kaya ngayon ako nakakainom ng marami-raming tubig ng second trimester ko. Kasi medyo naging okay yung pakiramdam ko ngayon. Nakakainom na ako ng maraming tubig. Nung una talaga parang ang tubig ko mga 2 baso, 3 baso. Kasi talagang sinusuka ko ultimo water. Daling araw. Minsan kahit nakahiga ako, napakasama ng pakiramdam ko. Parang ako may sakit talaga, magkaitubunga nga ako. Pero yung unang video ko na yun, sobrang magulo talaga kasi medyo yung pakiramdam ko nun. Medyo hindi talaga siya maganda. So ito na, yun yung first trimester ko. Sobrang selan ang aking paglilihi. Same sa anak kong panganay. Ngayon naman, second trimester na ako mga Marites. Diba hanggang 6 months yun? 3 months, 3, 4, 5, 6. So, nandito na ako sa second trimester. Simula nag-second trimester, 10 days na akong hindi sumusuka. Sumuka ako isang beses. So, nakarang araw, ang ulam ko ay nilagang baka. Kasi nilagang baboy. So, ayoko ng mga sabaw ngayon mga Marites. Simula naglihi ako, hindi ko trip yung mga sabaw na ulam, sabaw na isda, sabaw na tinolang manok, sabaw na mga nilaga. Yung sinigang na typang ko, yung mga nakaraan itong ngayon, parang ayoko na rin ng sinigang. Ang hilig kong ulam, prito-prito. Gulay, kumakain naman ako, pero piling gulay. Kasi mga gusto ko dati, hindi ko kinakain talaga. Ang palaya, gusto ko pa rin. Paksiw, yan, gusto ko pa rin. Dati ayoko ng paksiw. Paborito ko ng paksiw. Naging paborito pa rin siya ngayon. Ang paksiw. Yung mga naging paborito ko na ayoko na ngayon, mga paborito kong pagkain na ayoko na. Yung fried chicken, yan, ako, Jollibee, pag naamoy ko, dati talagang kain ako, ayoko talaga, hindi ko talaga siya makain. Parang isang kurot lang, yun lang, ko. Ewan ko yung mga paboritong pagkain dati, parang hindi ko siya trip kainin ngayon. Pero yung paksiw, gusto ko yan. Depende sa luto. Kasi ayoko nang malalangsa, talaga nasusuka talaga ako, mga Marites. Hanggang ngayon pa naman, sobrang selang ko pa rin sa pangamoy, pero hindi nakakain ako kahit paano ng kanin. Kasi nung first trimester ko, dito ako nakakain ng kanin. Sobrang talaga sinusuka ko, ang kain ko ng kanin, kakarampot lang, kaya talagang pumayat ako. Buti nga ngayon medyo kahit paano nakakain ako ng kanin, pero konti pa rin. Pero hindi ko na siya sinusuka. Hindi kagaya nung una talagang suka talaga ng suka. Kaya ito, thank you po Papa Jesus sa kahit paano. Medyo na gumanda-ganda na yung pakiramdam ko, nakakakilos na ako, nakakapaghugas na ako ng plato, nakakapag-linis-linis na ako. Ayun, medyo hindi na, nahihilo pa naman ako paminsan-minsan kasi gusto ko pa rin lagi nakahiga. Pero tsaka yung antok, para mas naging antokin ako ng second trimester. Kasi nung hindi ko palang buntis ako, na-antok-antok ako. Pero nung nalaman ko na, hindi ako masyadong antukin. Pero may time naman na madaling araw na ako nakakatulog kasi hinatake ako ng acid reflux ko. So ayun, sa second trimester, okay naman na yung pakiramdam ko. Medyo na lang, konting lang. Siyempre, kailangan ko pa rin magpahinga. Kailangan kong hindi ako naglalaba kasi mahirap. Wag daw ako magbigat na gawain, sabi ni Doc ng OB ko.
Kasi wow, may OB, mayaman. Sabi ng OB ko yung doktor na tweeting sa akin. Kasi madalas, ang ingay. Madalas pa rin kasi sumasakit yung puso ko mga marites. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon uminom ako ng pampakapit. Baka hanggang mga anak daw ako uminom ako ng pampakapit. Kasi nga, may edad na ako, 37 na ako. Bukod doon, nag-high blood pa ako. Pero ngayon okay naman yung BP ko normal kasi uminom ako ng gamot na pang pa-high blood. Ano yun, everyday kong iniinom yun para maano yung high blood ko. Tapos, saan na ba ako? Ay, nakalimutan ko na naman. Tayo, pagka na hindi mo agad binanggit yung sinasabi mo eh. Nawawala ka sa sarili. Nawawala ka sa sarili. Ayun, sumasakit-sakit nga yung puson ko. Kaya hindi ako pwedeng magbuhat ng mabibigat, gumawa ng mga gawain mabibigat. Kasi sabi ni Doc, hindi dapat ganun. Hindi ko alam kung bakit, pati balakang ko mga marites. Ganito naman ako noon pa, kaya di ako buntis. Bumata ko yung balakang ko, yung mga dito ko, kumikirot. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya hindi naman ako na masyado natatakot. Pero syempre, iba pa rin kalagayan ko, buntis ako. Pero yung puso ko talaga minsan naninigas, sumasakit siya. Kaya umiinom ako ng papakapit. May nireseta sa akin na progesterone. So yun ang iniinom ko everyday. Vitamins, multivitamins, folic acid na may ferrous sulfate. Ayan, pagbalik ko, bibigyan naman daw niya ako ng calcium. Kasi follow-up check-up ko itong March 19. So doon na tayo sa follow-up check-up ko. Follow-up check-up ko sa March 19. Kasi nung huli kong check-up ng February, nagpa-ultrasound na ako ng pelvic or ultrasound, first time kong pelvic. Kasi nung first trimester ko, puro ako transvaginal ultrasound. So, second trimester, no February, nagpa-pelvic na ako. Pelvic ultrasound, okay naman yung mga resulta. Okay naman yung resulta ng ultrasound. Okay naman yung laki ng baby, yung heartbeat, yung placenta, okay naman daw. So, kailangan ko, ngayong pagbalik ko sa March 19, nire-request ni Doc na bibigyan niya ako ng vitamins para sa calcium. Sinire-request niya ultrasound ako ng CAS, ultrasound congenital anomaly scan. So, kailangan ko daw yung gawin para malaman kung healthy si baby, wala siyang problema, okay yung kidney niya, yung mga daliri niya, yung face niya, yung puso niya. So, doon ako kinakabahan mga marites. Kasi wala naman akong ganun-ganun. Kay Justin ko, Diyos ko, dasal lang akin. Ginawa araw-araw. Bago ako matulog, nagdadasal ako na lumabas na healthy yung anak ko. Kasi hindi ko pa naman alam dati yung mga ganyan-ganyan. Sa center lang ko nagpapa-check up. Center lang. Tapos unang ultrasound ko pa, wala akong transb. Ang unang ultrasound ng kay Justin, 7 months na siya, sa gender na lang niya, malaman yung gender. Ewan ko ngayon, ang daming kailangan gawin, di ba, bago ka makapanganak, kaya nakakakaba. Kasi noon, tsaka hindi ko alam na ganyan na magkakaroon ng problema yung mga baby. Kasi noon, gusto ko lang maging healthy yung anak ko, lalabas na siyang healthy. Pero daw nag-iisip ng mga negative dati. Puro positive lang ako na maging lalabas yung anak ko ng normal. So ngayon, ganun din naman ako, positive lang din naman ako. Pero siyempre, minsan kasi sa social media, makakita ka ng mga negative na yung namamatay na baby sa loob ng tiyan mo, nawawala ng heartbeat, gano'n. Kaya minsan, yung isip ko minsan, sana wala nang mangyari yun sa akin, sa baby ko, di ba? Minsan nga lang ako nabuntis, binigyan ako ni Papa Jesus ulit ng bagong baby, tapos magkakaroon pa ng problema. Kaya kailangan talaga magdasal para maging healthy lang si baby. Yun ang naman yung hiling ko na sana normal siya. Kasi nakakaba talaga, nakabahan ako dun sa ultrasound na yung congenital anomaly scan. Sana healthy si baby, wala siyang problema. Kasi mas mahirap yun, yung nabuo nga siya, binigay nga siya sa ni Lord, pero hindi naman siya healthy, di ba? Mas masakit yun, mas kawawa lang siya na mabubuhay siya na may karamdaman. Ayoko naman mangyari sa kanya yun. Siyempre, ang hirap-hirap kaya nun. Mabuhay ka nga sa mundo, gano'n naman mangyari sa'yo. Kaya pray lang, kailangan ko lang magdasal gabi-gabi. Siyempre, sinasabihan ko yung asawa ko magdasal para si Justin. Siyempre, sa edad ko na to, pwede magkaroon talaga ng sakit kasi syempre 37 ako. Pero sabi naman nila, kadalasan pagka mas 40, sa bagay sabi nila 35 pataas daw talaga. Mas madalas. Pero kaya kailangan magdasal. Si Papa Jesus lang ang nakakaalam niya na kung ano magiging kalagayan ni Baby Miracle. Pero sana yung pagiging miracle niya, maging miracle na hanggang lumabas siya, Papa Jesus. Siyempre nakakakabayo. Sa dami ko napapanood. Minsan nawawala ng heartbeat, mga anak na lang. Duduguin pa, nauuna pa yung mga placenta, yung mga ganun, ang dami ko napapanood isa. Kasi kung pinanood mo sa TikTok, maglalabas na yun, sunod-sunod na yan pag may nakita ka na isa, kakainis. Sa Facebook, ganun din yun, pero madalas sa TikTok, kaya ang dami tumatakbo sa isip mo na baka kung ano mangyari sa baby mo. Kaya, hanggat hindi pa lumalabas si baby, kailangan mag-pray, kahit hanggang lumabas na para maging healthy lang. Tsaka gusto ko sila yung ilang kumanganak. Ayoko kumanganak sa hospital. Kasi sa hospital, ikaw lang, buti kumayaman kami, pwede kami sa private hospital. Pwede mo kasama yung asawa mo. Marami kang pwedeng bisita. Eh, pag sa public ka, pahirapan, di ba? Kasi kung sa laying kahit paano. Alam ko sa laying pwede naman may kasama kayo, di ba?
Eh, sa ospital, Diyos ko, nanganak ako pa sa anak ko. Eh, Justin sa Quirino, mag-isa lang talaga ako. Hindi mo alam kung patay na ako. Hindi na lang ng asawa ko, ng mga pamilya ko, kung buhay na ako. Kung buhay pa ako, patay na ako dahil wala naman silang alam sa nangyayari sa akin sa loob. Nag-labor ako mag-isa, umiyak ako mag-isa. Ano ba, mga marites, maano naman ako, matapang ako sa mga ganyan, yung pain tolerant ko, hindi na siya. Pero nung nag-labor ako, doon ako umiyak. Tapos talaga masakit. Masakit mag-labor, pero pag umiirik ka na, mga anak na, hindi naman na, kasi marunong naman ako umiirik. 3 iri lang nilabas ko na yan si Justin. Kaya kasi kay Baby Miracle, ganito rin na mabilis lang. Pero tiwala lang, kaya ko naman yan. Tiwala lang ako kay Lord na huwag lang ako mag-high blood kasi pag nag-high blood ka, pwede ka ma-CS. Talagang sa ospital ka, hindi ka tatanggapin sa line eh. Eh, syempre, nag-high blood ako. Kaya sana, hindi ako mag-high blood. Huwag lang akong kabahan. Kaya ko to, ako to ba? Para kay baby, nailabas si baby ng healthy. Basta maging healthy lang siya sa ultrasound na gagawin sa akin. So yung mga marites, kwento ko lang naman sa inyo ang aking pregnancy journey sa second trimester. Yung una kong video pang first trimester yon at saka na ibanggit ko na kung ano yung paano nabuo si baby, mga ganon. Ito second trimester. So magkita ulit tayo kapag katapos kong pa-check up sa March 19, tapos pagkatapos ko magpa-ultrasound ko, naging resulta ng aking ultrasound. Tapos ko, baka pwede naman ako makahingi ng brain. Okay naman sana si baby, di ba? Hindi kasi natin masasabi kung anong maging kalagayan ni baby. Pero, kapit lang. Hindi ko nga ina-expect na kakapit siya eh, di ba? O, di ba? Akala ko, nabuntis ako pero mawawala rin siya. Pero, inabot na siya ng performance sa aking dami. So, ayun. Hindi ako nakakapag-video pa nagpapacheck up ako mga marites kasi ako lang mag-isa doon sa clinic. So wala mag-video sa akin. Bukod doon, hindi ako nakakapag-focus sa sinasabi ng doktor kapag meron ako mga video-video. Maliban ko may nag-video sa akin, okay lang. Pero kung ako yung maghahawak, ayoko, nahihiyarin kasi ako kay doktora. Wala naman kasi mag-video sa akin. Tapos sa ultrasound naman, na pinapa-ultrasound ko doon sa phase 1, ayaw nila nagpapa-video. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, public lang naman yun. Ayaw nila. Siyempre, nahayaan ko na lang na hindi pwede. Pero pwede pumasok yung asawa, pero bawal lang mag-video at saka hindi ko lang kung picture, kung bawal din. Natry ko kung pwede picture. Pero kung kaya yung video, hindi ko talaga ako makagawa. Ganto lang nagagawa ko. Yung mga, kinikwento ko na sa inyo, pero yung bibidyohan ko pa, hindi ko na yun magawa. Tsaka nakaraan sabi ko nga sa inyo, masama lagi pakiramdam ko ng first trimester. Paano pa ako makakapag-video? Sobrang sama na pakiramdam ko, yung sarili ko nga eh. Hindi ko maasikaso, video pa ako, diba? Kaya kwento-kwento na lang. Pero pag may time, kung pwede naman makasilip ng mga video-video, pumayag, diba? Hindi makakapag-video ako. Pero pag hindi, nahihiyarin kasi naman ako mga marites. Hindi naman ako sikat na vlogger para ipaglantaran ko nag-video. Pero yung papayag, nagpapaalam naman pero bawal nga daw. Kaya ayun. So kita-kits tayo sa next month. Mga April ng aking pag bubuntis. So balik tayo, kita sa April tapos sa third trimester ng aking pagbubuntis. Gusto ko rin kasi nagbibideo mga marites para meron ako remembrance ng aking pregnancy, di ba? Para pwede ko siyang balik-balikan. Gusto ko siyang panoorin minsan, di ba? Pag malaki na si Baby Miracle o may video pala ako, may mga ganito akong video. Tsaka mapapanood ni Baby Miracle to, someday, di ba? Mapanood niya o kung paano siya nabuo, mga ganon. Kaya binibideo ko to kasi sayang naman yung mga opportunity na mapanood niya to balang araw. Tsaka mapanood ko rin kapag gusto kong nang maalala, di ba? Hindi ko wala pa nga parang umiiyak na ako. Mga ganon. Tapos syempre mag-gender reveal din tayo, mga marites ha. Sa May ako mag-gender reveal. Bagong gender reveal, syempre kailangan healthy muna si baby bago ko isipin yun. Pag alam kong healthy na si baby yan, saka ko naiisipin yung gender reveal. Kasi alam ko malalaman na rin yung gender niya sa CAS ultrasound eh. So sabihin ko kay Doc na huwag isabihin sa amin kasi mag-gender reveal kami. Ang makakaalam lang si Marites Trio and Vilma, si Gob. So ayun, pero syempre bago muna yung lahat yun. Bago muna yung mga gender reveal na yan. Syempre, bago yung kasiyahan, yung muna, healthy muna ni baby kung healthy siya. Yung muna ang dapat ipag-pray ko ngayon. Bago yung mga gender reveal. Pero, pag mag-gender reveal kami. Minsan lang yun, di ba? Syempre, kailangan mo din ng memories. Yung kasi gusto ko doon, yung mga memories. Kaya sabihin na iba dyan na arte-arte, gender reveal pa. Memories yun. At saka mga marites ang dami vlogger na nabubuntis Ewan ko bakit, sumama ako sa kanila. Napapanood ko, ang dami mga vlogger na buntis. Mga nag-gender reveal, tapos mga buntis sila. Basta nakikita ko maraming buntis na vlogger. Tapos sumabay ako sa kanila. Vlogger din daw kasi ako. Hindi nga lang sikat. Tapos sa buntis pa, di ba? Sumabay ako sa mga vlogger na buntis. Ang dami na sikat ng mga vlogger, di ba? Alam niyo na ako sino yung mga buntis na yun. Nagugulat na nga lang ako eh. So ako lang yung vlogger na nabuntis pero hindi sikat. So yung mga marites, nakakatawa-tawa na kasi medyo mag-aangga na yung pakiramdam ko. Actually, nagugutom na ako. Kakain ako pagkatapos nito. So yung mga marites, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking simpleng vlog, ng aking pregnancy journey, ng aking
pagbubuntis. So, ayun, mga Marites, bye! Thank you for watching. Sana naging kayo sa panonood. Don't forget to subscribe, like, comment down below, and share. Para, nakakalimutan ko na mag-ganun. Tagal ko lang sa video. Don't forget to like, comment down below, and share. Ano pa ba yung sunod nun? Don't forget to like, comment down below, and share. Para updated kayo sa aming mga bagong videos. Nakakalimutan, ang tagal na kasi, mga Marites. So, ayun, bye! Thank you for watching! Bye!